Nag-a-adjourn sa March 21 ang Kongreso kaya't inaasahang maaprubahan agad ang panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ng fuel excise tax. Ramdam na kasi ng ating mga kababayan ang epekto ng krisis sa Middle East. Narito po ang aking unang balita. May negosyong barberya si Benji. Bumili raw siya ng generator para mas makatipid sa kuryente. Ang kaso, tumaas naman yung gasolina ngayon. Kaya di ko alam paano nagagawin niyo yun. Ngayon pa nga lang daw hirap na siyang magbayad kaya umabot na sa mahigit 87,000 pesos ang naipong bayarin nitong nakaraang 5 buwan. Kaunting higpit pa ng senturuan dahil nag-anunsyo na ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco. Tumaas daw kasi ang transmission at generation charge. 70% ang itinaas ng ancillary service charges ng National Grid Corporation of the Philippines, habang humigit kumulang 38 centavos naman kada kilowatt hour ang nadagdag sa generation charge dahil sa fixed charges na kaugnay ng ikalawang extension ng Power Purchase Agreement. Hindi pa kasama dyan ang posibleng epekto ng krisis ngayon sa Middle East. Pagsipa ng Marso hanggang siguro bandang Hulyo ay tataas talaga ang demand sa kuryente at bunso dito ng pagtaas ng konsumo ng mga customers ng Meralco. Nagkaroon pa ng krisis sa gitnang silangan, Middle East, na maglalagay ng pressure sa fuel supply. Kaya those two factors are really most probably going to drive prices higher at kami gusto na namin i-emphasize yun na talagang it's almost inevitable. Hindi na gumagamit ng langis para sa power generation sa Luzon grid. Pero dahil pa rin sa gulo sa Middle East at paghigpit ng supply, tumaas ang presyo ng liquefied natural gas at coal na siyang ginagamit dito. And usually kapag mayroong pressure na tumaas ang oil price, sumusunod yung liquefied natural gas, pati yung coal at malampayang natural gas. Kung ano man yung magiging parallel impact nun doon sa mga ibang fuel prices, hindi pa natin masabi ngayon. Ayon sa Energy Regulatory Commission, pwedeng umabot sa 16% ang dagdag singil sa kuryente. Alam naman nating lahat na yung ating produksyon ng kuryente, nakadepende ang malaking bahagi niyan sa inaangkat nating panggatong. Kaya kung tataas ang demand, mas kakailanganin natin ng mas maraming supply o kuryente. Kasama na dito yung mga supply na nanggagaling sa mas mahal na mga planta. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad na maging masinop, matipid at gawing lifestyle ang pagiging energy efficient, lalo na ngayong panahon ng tag-init, para maibsan daw kahit papano ang impact ng krisis sa ating konsumo. Para maibsan ang epekto ng gulo sa gitnang silangan sa presyo ng petrolyo, isa sa mga panukala ay bigyan si Pangulong Bongbong Marcos ng kapangyarihang suspendihin ang oil excise tax. Kung sakali, 6 pesos ang inaasahang mababawas sa kada litro ng diesel at 10 pesos naman sa gasolina. No objection. The motion is likewise approved. Lusot na sa House Committee on Ways and Means ang inaprubahang substitute bill. Alinsunod dito, pwedeng suspendihin ang fuel excise tax ng hanggang 6 na buwan kung isang buwan ng $80 per barrel ang Dubai crude oil o kung may declaration of emergency na certified ng Energy Secretary. Kung sakali, magiging epektibo ito hanggang December 31, 2028. Pwede itong i-extend ng Congress but not more than 1 year. Pwede ring bawiin ng Kongreso at any point in time, even within the 6 months, pag nakikita rin ng Kongreso na hindi na ito necessary. Kailangan ding iulat ng Pangulo sa Kongreso ang tungkol sa implementasyon nito, kabilang ang nawalang kita sa gobyerno at ang epekto nito sa ekonomiya. Pero mararamdaman ba agad ang pag-alis o pagbawas ng excise tax? Hindi raw, sabi ng mga oil company. Anila, nabayaran na ang naturang buwis bago pa makarating sa Pilipinas ang mga produktong petrolyo. Kaya dapat maubos na raw nilang ang stock na yon. The moment it reached the shores of the Philippines, the taxes and duties has already been settled. When you pass it today, the inventory tomorrow still has the paid excise. Pero yung padating pa lang, bukas, yun yung wala. It will be around 15 days. So, 15 to 20 days. bago maging effective, Yes. patay na ang kabayo. Diyos ko. It is correct, sir, na hindi po mararamdaman agad because we still have the inventory na bayad na po yung excise tax.
Para ramdam agad sa pump prices, nirekomenda ng chairman ng komite na gawing tax credit o ibawas na lang sa mga susunod na ang nabayaran ng excise tax. Wala ito sa mismong batas pero pwede raw ilagay na lang sa implementing rules and regulations o gabay sa pagpapatupad ng batas. Upon the suspension declaration of the President, dapat the following day, effective siya immediately. Sakaling sertipikahang urgent na Malacanang ang panukala, inaasahang maaaprubahan ito sa ikalawa at ikatlot huling pagbasa. Nakatakdang mag-adjourn ang Kongreso sa March 21. Kaya sabi ni Senate President Tito Soto, posibleng magpatawag ng special session para aprubahan ang panukala. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.